Sa paglipas ng panahon at sa 16 na pangulong nagdaan at nanungkulan bilang presidente ng Pilipinas, ang Malacanang ay naging piping saksi sa napakarami ng kaguluhan, tensyon, issue at problema ng bawat administrasyon. Subalit bukod sa mga ito, alam nyo ba na napakarami pa palang dapat nating malaman tungkol sa Malacanang? Mga natatanging kaalaman na malamang marami sa atin ay hindi ito nalalaman na siya namang ating aalamin para sa video natin ngayon. Ang palasyo ng Malacanang ay itinayo pa noong 1750 na nagsimula lamang sa isang bahay bakasyunan. Hindi may tuturing na palasyong Malacanang noong ito ay tayo taong 1750. Sa katunayan, bago pa man ito maging opisyal na bahay ng mga presidente, tinawag itong kasita sa salitang Espanyol na nangangahulugang maliit na bahay. Ito ay pagmamay-ari noon ng pamilya ni Luis Rocha, isang negosyanteng Espanyol na nakisama sa kalakalang galyon noon. Ayon sa Presidential Museum and Library, ang orihinal na struktura ng Malacanang ay parte lamang ng isang bakasyunan noon sa gilid ng Pasig River. Ito ay madalas na pinupuntahan noon ng mga mayayamang pamilya. Iyon din ang panahon kung saan ang Pasig River ay paboritong getaway ng maraming mga tao. Literal na bahay bakasyunan lamang noon ang Malacanang. Ito ay may bathhouse, ang bubong ay gawa lamang sa nipa at ang pader nito ay gawa lamang sa mga kawayan. Kitang-kita mo din mula sa Malacanang noon ang malakristal na tubig ng Pasig River na talaga namang makapagpaparelax sa bawat bakasyonista. Alam nyo ba na naibenta noon ang Malacanang sa halagang 1,000 piso lamang? Oo Paps, tama ang inyong narinig. Naibenta ang Malacanang noong unang panahon sa halagang 1,000 piso lamang. Binili ni Jose Miguel Formento ang Malacanang kay Luis Rocha noong taong 1802 sa halagang 1,000 piso lamang. Kung sa panahon mo ngayon iisipin, hindi talaga kapanipaniwala na sa halagang iyon lamang naibenta ang isa sa pinakagrandiosong palasyo ngayon sa Pilipinas. Pero hindi din naman nakapagtataka dahil sa panahong iyon ay malaki pa ang halaga ng ating pera at halos lahat ay mura pa, mula pagkain hanggang sa mga lupain at ari-arian. Sa pagkamatay ni Formento taong 1825, ibinenta niya ang Malacanang sa gobyerno. Mula noon ay tinawag itong Possession de Malacanang at nagsilbing pahingahan ng mga gobernador general habang sila ay naghihintay ng kanilang barkong sasakyan patungong Espanya. Alam niyo ba na naging opisyal na bahay ito ng gobernador general noong taong 1863 lamang? Noong ang isang mapaminsalang lindol taong 1863 ay niyanig ang kamay nilaan, maraming mga gusali sa Intramuros ang gumuho at nasira. Kasama na nga dito ang Palacio del Gobernador, ang opisyal na tahanan ng gobernador general. Dahil dito, ang gobernador general ay kinailangan lumipat sa palasyo ng Malacanang. Noong una ay nahirapan na manirahan dito ang gobernador general dahil sa may kaliitan lamang ito at hindi kayang tumanggap ng mas maraming mga tao at panauhin. Kaya naman naisipan nila itong palakihin at maglagay ng karagdagang mga kwarto. At noon ngang taong 1898, ang Malacanang ay naging isang napakalaking gusaling gawa sa kahoy at mga bintanang gawa sa kapis at azoteas. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, ang gobyerno ay nagdesisyon na muling palakihin, ayusin at pagandahin ang palasyo at gawing mas moderno ang estilo nito. Bumili pa noon ng lupa ang gobyerno upang mas palakihin pa ang nasasakupan ng palasyo at sumapat sa kanilang nais na sukat. Ginawan din nila ito ng bakod na pangsangga sa tubig na nagmumula sa Pasig River. Alam nyo ba na ang Malacanang ang nag-iisang gusali ng gobyerno na nakasurvive o nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig? Nagawang manatiling nakatayo ng palasyo ng Malacanang sa kabila ng mga kabi-kabilang bombahan sa Maynila noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bahagi lamang nito kung saan naroon ang dining room ang bahagyang napinsala habang ang ibang parte nito ay maayos pa. Samantala, ilang mga pangunahing gusali ng gobyerno ang labis na naapektuhan at ang ilan ay gumuho na lamang. Kaya na lamang ng Manila City Hall, ang Legislative Building na ngayon ay National Museum of Fine Arts, ang Agriculture and Finance Building na ngayon ay National Museum of Anthropology at ang National Museum of National History, kasama pa ang Manila Central Post Office. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang Maynila ay nangunguna sa pinakanapinsalang syudad sa buong Asya. Alam nyo ba na ang Malacanang na nakikita natin ngayon ay resulta na lamang ng malawakang renovation na nangyari noong 1970s? Noong dekada 70 lamang nangyari ang pinakamalaking renovasyon ng Malacanang. Noong mga taong yun, ang sukat ng palasyo ay mas lalo pang pinalawak at pinalapad. Nagdagdag sila ng isang bagong dining room at isang bagong gusaling tinawag nilang ceremonial hall.
Ang presidential quarters ay pinalaki din at naglagay ng bagong presidential bedroom. Ayon sa Presidential Museum and Library, halos nawala na ang dating itsura ng Malacanang dahil sa laki ng ginawa nilang pagbabago dito. Alam nyo ba na ang panglabas na dingding ng palasyo ng Malacanang ay bomb at bulletproof? Nakatago sa eleganteng dingding at grandiosong mga kisame ang matibay, konkretong slab at gawa sa bakal na pader ng Malacanang na kayang sanggahin kahit pang mga rockets. Bawat bintana nito ay gawa sa espesyal na materyales na sumisigurong hindi tatagos ang kahit anong klase ng bala ng baril. Mukha man itong elegante at grandioso kung titingnan, ang gusali ng Malacanang ay isa sa pinakaprotektadong gusali sa buong Pilipinas. Gwardyado ito ng 24/7 ng Presidential Security Group. Wala din kahit anong klase ng bangka ang maaaring makalapit sa ilog sa harapan ng palasyo nang walang kaukulang pahintulot at permiso. Meron din itong sariling power supply na sumisigurong makapagtatrabaho pa din ang presidente sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Alam nyo ba na hindi lahat ng mga naging presidente ay tumira sa Malacanang? Habang kilala ito bilang opisyal na tirahan ng mga presidente, alam nyo bang ilan sa mga naging presidente natin ang hindi tumira sa palasyo? Sa ikalimang republika, tanging sina Ferdinand Marcos at Gloria Macapagal Arroyo lamang ang pumiling manirahan sa palasyo noong panahon ng kanilang panunungkulan. Ito ay ayon mismo sa Presidential Museum and Library. Mas pinili ni Corazon Aquino na tumira sa Alergue Guest House na nasa paligid lamang ng Malacanang sa kadahilanang ayaw niyang manatili sa loob ng bahay na minsang naging tahanan ng kanyang mortal na karibal na si Ferdinand Marcos sa loob ng halos 20 taon na siya ring ginawa ni Fidel Ramos. Samantala, si Erap Estrada naman ay tumira lamang sa Premier Guest House na nasa paligid lamang din ng Malacanang na siya rin mismong nagpaayos upang kanyang maging tirahan at tanggapan sa panahon ng kanyang panunungkulan. Si Noynoy Aquino naman ay nanirahan sa Bahay Pangarap, isang ligtas na mansyon na nasa kabilang dako ng ilog. Sa parehong mansyon din nanirahan si Rodrigo Duterte, subalit pinalitan nito ang pangalan mula sa Bahay Pangarap ay ginawa niya itong Bahay Pagbabago. Malacanang at hindi Malacanang. Ang palasyo ng Malacanang ay matatagpuan sa parteng norte ng Pasig River. Ito ay nasa Jose P. Laurel Street na noon ay tinatawag na Calzada de Malacanang. Ang mga Espanyol at mga Amerikano ay mas pinili itong tawagin na Malacanang na nangangahulugang lugar ng mga mangisda sa Tagalog. Subalit taong 1953, ang dating Pangulong Ramon Magsaysay ay pinalitan ito ng Malacanang. Subalit ang orihinal nitong pangalan na Malacanang ay muling ipinanumbalik ni Cory Aquino noong 1986. Nagbigay din siya ng kautusan na Malacanang ang magiging pangalan ng palasyo habang Malacanang naman ang itatawag sa opisina ng presidente. May multo nga ba sa palasyo ng Malacanang? Pinaniniwalaan ng ilan na maraming mga nakakakilabot na pangyayari ang naganap sa century-old na gusaling ito. Marami sa mga nagtatrabaho dito ang nagsasabi ng patuloy na pagpapaikot-ikot ng mga nakalipas na presidente sa palasyo hanggang sa ngayon. Ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Amy Marcos ay naikwento niyang nakita niya ang multo ng dating Pangulong Manuel L. Quezon sa study room ng palasyo. Marami din sa mga empleyado at gwardya na nagtatrabaho sa Malacanang ang nakakaranas ng mga nakapangingilabot na mga pangyayari sa palasyo. Gaya na lamang ng pagsunod sa kanila ng mga tunog ng hakbang ng paa habang sila ay naglalakad ng mag-isa at nakakakita din sila ng isang babaeng nakasuot ng itim na damit, isang nakaputing lalaki na may puting balbas at kapre sa puno ng balete. Alam niyo ba na si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pinakaunang Pangulong na nirahan sa Malacanang? Ang larawang ito ay ang kuha habang si Manuel L. Quezon ay paakyat ng hagdanan ng Malacanang matapos itong manumpa bilang Pangulo ng Commonwealth na ngayon ay itinuturing na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nanirahan sa palasyo ng Malacanang. Siya din ang nagpasimula ng simbolikong pag-akyat ng hagdan ng mga bagong halal na Pangulo ng Pilipinas. Sa 220 piso na perang papel na lumabas noon sa Pilipinas, makikita ang Malacanang sa tabi ng kanyang larawan at sa likod sa mas nauna pang 20 pesos. Alam nyo ba na literal na binuksan noon ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Malacanang para sa mga tipikal na mamamayan ng Pilipinas? Ito ang literal na itsura ng labas ng Malacanang matapos lamang ang halos 2 araw mula nang mahalal si Magsaysay bilang Pangulo ng Pilipinas. Literal niyang binuksan ang pinto ng Malacanang sa mga karaniwang tao upang ipahayag ang kanilang mga hinaing at suliranin. Halos 3 beses sa isang linggo kung makinig si Magsaysay ng personal sa mga hinaing ng taong bayan.
Alam niyo ba na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang pamilya ang may pinakamahabang paninirahan sa loob ng Malacanang sa kasaysayan ng Pilipinas na umabot sa mahigit 2 dekada? Opisyal silang nanirahan sa palasyo noong December 1965 para sa unang termino ni Ferdinand Marcos Sr. bilang bagong halal na Pangulo ng Pilipinas. Umalis naman sila sa palasyo noong February 1986 dahil sa EDSA Revolution. Sa unang beses na manirahan sila doon ay 8 taong gulang pa lamang si BBM. Ngayon na nakabalik siyang muli sa palasyo ng Malacanang sa edad na 64 na taong gulang. Si Gloria Macapagal Arroyo naman ang pumangalawa kay Ferdinand Marcos Sr. sa kabuuang 9 na taon. Ito ay dahil sa ipinagpatuloy niya ang termino ng dating Pangulong Erap Estrada nang ito ay mapatalsik dahil sa EDSA II noong Enero 2001. Muling nahalal na Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo noong 2004 bilang Pangulong muli ng Pilipinas. Bukod kay Ferdinand Marcos Jr. na ginugol ang kanyang kabataan sa Malacanang at kalaunay naging Pangulo, si Gloria Macapagal Arroyo din ay ginugol ang ilang parte ng kanyang kabataan nang manirahan sa palasyo ang kanyang ama na si Diosdado Macapagal bilang Pangulo ng bansa. Nariyan din si Noynoy Aquino III na mula sa kanyang kabataan ay naranasan ding makapasok sa Malacanang dahil sa pagkakaluklok ng kanyang inang si Corazon Aquino bilang Pangulo. Muli din itong nakabalik sa palasyo upang tanganin ang parehong posisyon.